So, ang bawat isa ay mayroon ding sariling pamahalaan at malaya sa iba pang mga lungsod-estado. Ilan sa mga kilalang lungsod dito ay ang tinatawag nilang huwag pagtawanan ng pangalan ng mga lugar na ito, class, ha? Yes, ma'am. Very good. So, ito mga naunang o kilalang mga lungsod estado sa panahon ng Sumerian. Ito ay ang Erido, Ur, Kish, Lagash, Uruk at Nippur. So, matatagpuan sa bawat lungsod na estado na sa bawat lugar sa Mesopotamia ang templong tinatawag nila na ziggurat. Ziggurat? Ang ziggurat ay isang templo. Ito ang kanyang sa mga may mga palabas sa telebisyon na minsan ay nakikita natin ito. Ito ang ziggurat. Itong parang templo na ito ang kanilang tinatawag na ziggurat. So, ang ziggurat ay ang ziggurat ay ang mga templo na nagsisilbing tahanan ng patron o Diyos ng isang lungsod at tanging mga pari lamang ang maaaring makapasok dito. At dahil ito sa ang mga pari lamang ang pwedeng makapasok doon dahil ang ziggurat ay tinuturing nila na isang sagradong lugar para sa lahat. So, ang kanilang sinasamba ay ang mga anthropomorphic o mga may katangiang tao at pag-uugaling tao ang Diyos at Diyosa na kanilang sinasamba. So, gaya ng mga sinaunang tao, ang mga Sumerian ay may mga kinikilalang mga Diyos at Diyosa. So, hindi lamang ito isang Diyos o isang Diyosa lamang. Marami silang mga sinasambang Diyos. So, ang lengguwahe o ang paraan ng pagsusulat na kanilang ginagamit ay ang cuneiform. So, ang sistema na ito ang pagsusulat ng mga Sumerian na ang ibig sabihin ay wedge shape or hugis sinsed. So, ang cuneiform ay isinusulat nila sa mga tableta. Siguro naman napanood ninyo yung movie na ni Moises, which is nakalagay sa isang tableta or clay na flat siya, na para siyang para siyang tablet na tapos nakalagay doon yung mga sulat ng Ten Commandments. So parang ganun din ang sinusulatan ng mga Sumerian. At ang kanilang ginagamit ay ang wedge shape or mga chisel. Alam niyo anong chisel? Yung parang sinsel na ginagamit nila yun, para ng paggamit nila doon is pinupukpok nila dito sa dulo. Tapos habang pinupukpok is may nauukit sila doon sa tableta na kanilang pinaglalagyan ng kanilang mga sulatin. So meron ako dito, Ito ang kanilang mga unang sulatin sa kanilang panahon. Nakikita mo? Ano po ba yan? Letra po ba yan? Yes. Opo, yan po ang letra na kanilang ginagamit or lengguwahe na kanilang ginagamit sa kanilang kapanahunan. So, ito yung ziggurat para makita niyo siya ng clear. Nakikita niyo ba? Yes, ma'am. So, as you can see, dati pa sa panahon sa mga sinaunang tao pa is napaka-creative na ng kanilang way ng paggawa ng mga arkitektura. So, maganda siya masyado. And gawa ito siya sa bato. So, dahil nagsasaka ang mga Sumerian at ang sistemang irigasyon ay kanilang ginagamit sa kanilang pagsasaka,
Ang sistemang irigasyon ay nakatulong upang makapagtanim ang mga Sumeranian ng barley, chickpea, lentil, millet, wheat, singkamas, dates, lettuce, leek, mustasa, sibuyas at bawang. So ito yung chickpea. Itsura ng chickpea ay ito. Ito pala yung chickpea. Tapos, ito yung barley. Barley. Hindi yan siya palay, pero para din siyang palay. Yan yung mga kinakain ng mga sinaunang tao dati dahil ito yung mga tanim na madaling itanim sa kanilang mga lupain. And ito yung lentil. So dahon yan siya na may mga bunga na maliliit, which is yung bunga na yun is parang ginagamit din nila na niluluto or kinakain na rin siya. So sunod sa lentil ay ang millet. Ito ang millet. Para din siyang butil ng gaya, tulad din siya nung kanina pero iba lang ang kanyang itsura. So ang wheat ay ito. Ginagamit ito siya para makagawa ng harina. Sa ngayon is pinaprocess siya as powder, and then yung powder na yun is ginagamit na nagiging harina, hindi siya nagiging harina, yun yung harina na tinatawag natin sa ngayon para makagawa ng mga tinapay. So ito naman yung singkamas. Imposible naman na hindi nyo ito singkamas. Ito yung dates or sa atin ay Kayo kurma. Sanggapa. very good, very good. And then ito yung lettuce. Sinong mahilig mag-samgyup dito? Wala. Ma'am, sila po. Okay, yan ang lettuce. Ginagamit ito siya, medyo, Sa burger, ma. pwede rin siya sa burger, tapos sa samgyup, mga gano'n ng pagkain. So, ito yung sibuyas. Ay, dahon niya ng sibuyas. Dahon niya ng sibuyas. Okay po, ma'am. Muna ang teacher, okay? Dahon niya ng Sorry. sibuyas. Tapos ito ang mustasa or pecha. Pecha. Very good. Kumakain ba kayo nito? Yes, ma'am. Very good. May +5 kayo lahat. Thank you, So, ito ma'am. na yung sibuyas. Yan na. Yan ang sibuyas. Ma'am, ang social naman ng sibuyas na yan. Hindi. Basta na yan. White onion. Ayun. Sorry. Okay. Yan ang bawang. Yes, ma'am. Malamang bawang. Very good. White bawang. Ma'am, ano po yan? Ayun. Next discussion na yun. So, Okay po. nakatulong din sa kabuhayan ang pagtuklas ng gulong na pang-araro ng mga hayop na kanilang ginagamit sa kanilang pagsasaka. So, gaya nga ng sabi ko kanila, sila ay nagsasaka at kailangan nila ng katulong sa pagsasaka at yun ay ang mga hayop. So, nag-alaga sila ng mga tupa, kambing at baboy. Ang mga oxen ay pangunahing hayop na ginagamit nila sa pagsasaka. So, ito yung oxen. Yun yung tinatanong niya kanina. Yan. Para siyang karabaw. Yan. Okay na? Yes, ma'am. So, let us move on to our next topic, which is ang mga Akkadian. Sino ang pwedeng makapagbasa? Sige, kayo. Ang mga Akkadian, 2340 hanggang 2100 BCE. Noong 2350 BCE, sinakop ni Sargoni 2334 hanggang 2279 before Catholic era. Ang mga lungsod, estado at itinatag ang kauna-unahang imperyo sa mundo at tinawag ito na Akkadian.
Ipinagpatuloy ito ng kanyang mga anak at tumagal lamang ng 150 taon ang imperyo. Ang isa sa pinakahuling mahusay na pinuno ng Akkadian ay si Naram-Sin noong 2254 hanggang 2218 before Catholic era. Salamat. So, ang Akkadian is ang, gaya nga ng binasa kanina ni Miss Sulaiman, is ang Akkadia ay ang pinakanaunang imperyo na naitatag sa buong mundo, sa buong kasaysayan ng mundo. At pinamunuan ito ni Sargon the First. So si Sargon the First ay yun na, kilala siya bilang isa sa pinakamahusay na pinuno ng Akkadia. So sumunod ang Akkadia sa mga Sumerian dahil sinakop sila ni Sargon the First at itinayo niya ang imperyo ng Akkadia. Tumagal ng 150 taon ang imperyo sa pinakaunang pamumuno ni Sargon the First. So, ang mga nagpatuloy nung namatay na si Sargon the First ay pinagpatuloy ito ng kanyang mga anak. Tapos, ang pinaka-huli at isa sa mga namuno sa Akkadia ay galing din siya sa pamilya ni Sargon the First. Ito ay si Naram-Sin. So, si Sargon ay... Wait. Ito si Sargon. Ay, hindi. Tama, ito si Sargon. Yung picture na ipinakita ko kanina ay yun ang litrato o ang pagdedepict ng mga sinaunang tao kay Sargon. So, maaaring ito ang kanyang mukha at maaaring isa lamang siyang paglalarawan sa kanya dahil nung mga panahon na yon is hindi pa masyado uso or wala pang picture that time. So, ang ginagawa nila is inuukit nila sa mga bato ang kanilang mga nakikita or ang kanilang mga gustong ipahiwatig. Gaya nga ng sabi ko kanina, yung cuneiform na sistema ng pagsulat ng Sumerian ay ginagamit din nila ang pag-ukit sa mga tablet para mapasulat sila. So, yun ang ginawa nila para maibahagi sa atin ang appearance or ang mukha ni Sargon the First. So, ito si Sargon the First. Yan. So, noong 2100 before Catholic era, panandaliang nabawi ng Ur ang kapangyarihan nito sa pinamunuan para pamunuan ang Sumer at Akkad. So si Ur-Nammu ay nagpatayo rin ng ziggurat sa Ur. So guys, as you can see, natalakay natin kanina ang lugar or ang lungsod-estado ng Ur. So dahil ang mga lungsod-estado ay may bawat lungsod-estado ay may mga kinikilalang lugar o hari nila, kaya dahil dati noong mga panahon na iyon ay uso ang pananakop para mapalawak nila ang sakop nilang lugar, ay yun na nga, ang unang sumakop sa Mesopotamia ay si Sargon the First. Kinuha niya ang governance power or ang kapangyarihan para pamunuan ng Mesopotamia sa mga Sumerian. So ang sumunod naman sa kanya ay si nabawi ng Ur ang pamumuno sa Mesopotamia sa ilalim ni Ur-Nammu.
Naisulat nyo na ba ang mga narito sa parte nito? Na-picture na po, ma'am. Yes, ma'am. Very good. So, pwede ko na siyang takpan at palitan. So, balikan natin si Sargon I. So, si Sargon I ay nagmula sa hilagang bahagi ng Mesopotamia sa lungsod estado ng Akkad. So, or kilala din ang Akkad sa tawag na Agade. So, siya rin ang nagtatag, gaya nga ng sabi ko kanina, siya ang nagtatag or namuno ng pinakanaunang imperyo sa buong kalupaan. Ito ay ang Akkadian. So, ang Akkadian ay ang kauna-unahang imperyo sa daigdig. Tandaan ninyo ito, okay? So, ito na si Ur-Nammu ay ang pinuno ng mga Ur na naging, ito, yung lugar na Ur is naging kabisera ng isang imperyo na pumalaban sa Akkadia. Kaya, ang nangyari is, dahil kasali ang Ur sa mga lugar na under sa imperyo na kumakalaban sa Akkadia, ay ang ginawa ni Ur-Nammu ay sinakop niya, panandalian niyang kinuha or nabawi ang governance power mula sa mga Akkadian. At namuno siya doon. So, namuno ang Ur sa Sumer at Akkad. Siya ay nagpatayo ng zigurat sa Ur. So, nagpatayo ng zigurat or yung templo, si Ur-Nammu sa Akkad. So, si Ibisu naman ay ang apo ni Ur-Nammu. Bumagsak ang dinastiyang Ur sa panahon ng kanyang pamumuno. So, nag-start ng pamumuno ng Ur sa Akkadia ay si Ur-Nammu. So, bumagsak ito during that time ng kanyang apo na si Ibisu. So, ibig sabihin, maliit lang talaga na or kaunting panahon lamang talagang nailaan ng pamumuno ng ni Ur-Nammu at ng mga Ur sa Akkadia. So, let us move on to our next discussion, which is the ang susunod ay ang mga Babylonian. So, para mabilis tayo ay dahil malapit ng ating oras ay ako nang magbabasa. Ang mga Babylonia ay, ito sila ay nagsimula noong sinakop ng Babylonia ang Mesopotamia sa pamumuno ni Hammurabi. So, mula noong 1792 hanggang 1750 BCE bilang hari ng Babylon. Sinakop niya ang katimugang bahagi ng Mesopotamia upang maging isang imperyo. Ang Babylon ay naging kabisera ng imperyong Babylonia. So, sinakop ni Hammurabi ang Mesopotamia at pinamunuan niya ito at itinatag ang imperyo ng Babylonia. So, ang lungsod na kabisera ng Babylonia ay ang Babylon. So, si Hammurabi ay kilala siya sa kanyang itinatag or ginawang code, isa siyang batas which is ang tawag doon ay Code of Hammurabi. So, ang Code of Hammurabi ay ang batayan ng batas sa paggawad ng katarungan sa bawat bigat ng isang kasalanan. So, wait lang. Ang rule ng Code of Hammurabi ay kilala siya as mata sa mata, ngipin sa ngipin, or an eye for an eye and tooth for a tooth. Ibig sabihin, kung ano ang iyong kasalanan, yun din ang gagawin sa'yo. Kung ikaw ay nagnakaw, puputulan ka ng kamay. True. Kung ikaw ay pumatay, papatayin ka rin. Sa ilalim ng code ni Hammurabi. So, si Hammurabi ay kilala bilang ang pinakaunang pinuno na nagpatupad ng batas, which is itong Code of Hammurabi na pabor sa humanitarian law.
So, sa kabila ng pagkamatay ni Hammurabi at pagkawatak-watak ng kaharian ng Babylon, nanatiling kabisera ng isang katimugang kaharian ang lungsod na ito. So, even na namatay na si Hammurabi at wala nang namuno sa Babylonia, ay nanatili pa rin kabisera ng isang imperyo, which is ang imperyo na iyon ay hindi na napangalanan, ngunit napasailalim ng imperyo na iyon ang Babylon at ito ay naging kanilang kabisera. So, noong 1595 BCE, so noong 1595 BCE, sinalakay ng mga Hittite mula sa Anatolia ang Babylon. Nagtagumpay sila sa pagkuha nila ng estatwa ni Marduk, ang patron ng Babylon. So, dahil may mga kinikilalang, yun na nga, Diyosa, ang mga sinaunang tao ay isa na dito sa kanilang kinilala na Diyos ay si Marduk. So, si Marduk ay ang patron ng mga Babylon, or si Marduk ay ang kinikilala nilang Diyos. So, let's see if I have photo of Marduk here. So, ito si Marduk. Ito yung estatwa na kinuha ng mga Hittite or Hittite sa mga Babylonia, at noong sinalakay nila ang Babylon para kunin ang governance power nito. So, matapos ang mahabang panahon, pinaniniwalaang ang mga Kassite at ang naghari sa Babylon at ang kaharian ng Hurrian sa Mitanni sa Hilagang ang Namayani sa Mesopotamia. So, ang susunod na topic natin ay ang Assyrian. Last na pala. Ang susunod is sige, nakikat ko na lang natin ito. So, let us now move on to our next discussion, which is the Empire of the Assyrian, or ang mga Assyrian. So, ang mga Assyrian is sila yung mga sumunod sa mga Babylonian. So, sa pagtatapos ng ika-19 na siglo ng before Catholic era, sa kamay ng sundalong si Shamshi-Adad I ang Ashur, ang unang kabisera ng Assyria. Isang imperyo ang kanyang itinatag sa hilagang Mesopotamia. So noong 1120, before Catholic era, nasupil ni Tiglath-Pileser ang mga Hittite at naabot ng Persa niya ang baybayin ng Mediterranean Sea. Siya ang itunuturing na nagtatag ng imperyo ng Assyrian. So, ang Assyrian ay technically itinatag ito ni Tiglath-Pileser dahil during the governing power ng Babylonia, gaya ng sabi ko kanina, is sinalakay sila ng mga Hittite at kinuha nila ang ang figura, yung sinasamba nila na which is si Marduk. So, dahil nakuha ng mga Hittite ito, ay naging pansamantalang namuno sila sa Babylonia. So, si Tiglath-Pileser naman is nasupil niya or natalo niya ang mga Hittite, kaya naipatayo niya or na-establish niya ang imperyo ng Assyria. So, the next one is the Chaldean Empire, or ang mga bagong Babylonia.
ang Chaldean Empire ay matatagpuan sa katimugang bahagi ng Babylonia at silangang pampang ng Euphrates River. Noong 612 before Catholic era, ang panibagong imperyo ng Babylonia ay tinatag at pinamunuan ng isang hari mula sa Chaldean na si Nabopolassar. Namuno siya sa isang pag-aalsa noong 625 before Catholic era laban sa imperyo ng Assyrian na siyang kumontrol sa Babylon sa loob ng halos 2 siglo. Noong 614 BCE, isang hukbo sa ilalim ni Cyaxares ng Medes ang sumalakay sa lupain ng Assyria at winasak ang lungsod ng Ashur. So, dahil nga napasa kamay ng mga Assyrian ang lugar ng Babylon, ay pagkatapos naman nun ay sumalakay naman dito at sumakop dito ay si Nabopolassar, which is technically si Nabopolassar ang namuno or nagtatag ng Chaldean Empire or ang mga bagong Babylonian. So, parang sinunod niya rin yung yapak ng pamumuno ng mga Babylon. Isa sa mga highlights or kilala masyado na parte ng istorya ng Babylon ay ito siya sa mga pinakakilala masyado na topic or architecture during the time ng Babylon. Dito ay ang Makikita po ba ng maayos? Yes, ma'am. Okay, so ito ay ang Hanging Gardens of Babylon. So, I think may iba naman sa inyo na familiar sa architecture or sa lugar na ito. So, ang Hanging Gardens of Babylon or Babylonia ay pinatayo ni Nebuchadnezzar, which is ancestor or si Nebuchadnezzar ay namuno rin sa Babylon. Pamilya siya, kasali siya sa pamilya ni Nabopolassar. Tama ba? Si Nabopolassar yung nandoon? Tama, si Nabopolassar. Kasali siya sa pamilya ni Nabopolassar and pinatayo niya ang or pinagawa niya ang Hanging Gardens of Babylon para sa kanyang asawa. So, ang Hanging Gardens of Babylon ay kasali siya sa 7 Wonders of the Ancient World. So, sa pinaka-last na part ng ating talakayan sa araw na ito ay ang mga Persian. So, itinatag ng mga quiet class, itinatag ng mga Persian ng imperyong at Akinid na nagsimulang manakop ang Persian sa panahon ni Cyrus the Great. So, at napasailalim sa kanila ang Medes at Chaldea sa Mesopotamia at Asia Minor. Sa panahon ni Darius the Great, umabot ang sakop ng imperyo hanggang India. So, ang Persia is isa siya sa mga pinakamalaking imperyo na naitatag sa buong mundo noong sinaunang panahon. So, namuno dito is noong panahon na nasakop ang Mesopotamia ng Persia is ang namumuno noong panahon na yun ay si Cyrus the Great. So, noong panahon naman ni Darius the Great ay umabot ang imperyo ng Persia hanggang sa makuha na nila ang
India at mapasailalim ito ng sa kanilang pamumuno. So, okay na ba class? Naintindihan ba ang ating topic sa araw na ito? Yes, ma'am. Okay, very good. So, dahil naintindihan niyo naman na at wala na akong tanong sa inyo, dahil nakikinig naman na kayo, ang gagawin natin ay magkakaroon tayo ng activity. Kumuha ng isang buong papel at, hindi, 1/2 lamang na papel at sagutan ang mga nakasulat sa, nakalagay sa visual aid. So, dahil malapit na ang time is, answer only na lang ito siya ha. Yes, ma'am. Sige na class, you may start. I'm only giving you 10 to 15 minutes to answer and hand in your paper if tapos na kayo. At tanggalin ko na yung mga nakalagay dito. Nakalagay na sa mga sasabihin. Ma'am, tapos na po ako na. Okay, very good. Please hand in your paper. Ma'am, tapos na po. How about you? Okay, thank you. Okay, dahil tapos naman na, please isulat ninyo yung taktang aralin. Kailangan nito siyang ipasa bukas ha. Yes, ma'am. Nakikita ba siya ng maayos? Yes, ma'am.
Tapos na ba? Yes, ma'am. Okay, dahil tapos na ang lahat, maaari bang tumayo ulit tayo? Goodbye, class. Goodbye, ma'am. And thank you for teaching us. Okay, you may now go outside. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.